Sa loob ng bulwagan ng pamilyang Song, nagtipon ng mga nakatatandang miyembro ng pamilya upang pag-usapan ang isang mahalagang balita. Nagtanong ang ikatlong elder kung totoo bang nasa Wuyu City si Wang Sheng. Sumagot naman ang ikalimang elder na walang dahilan para magsinungaling ang mga nagbalita sa kanila, ngunit inamin niya na hindi rin niya inaasahan na mangyayari yun. Ipinaliwanag pa niya na noong una ay sinubukan niyang pigilan at maliitin si Song Yan dahil nais niyang makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, gayunpaman, hindi naging madali para sa kanya na gawin yun. Nagalit naman dito ang Great Elder, at mariin niyang sinabi na hindi nila dapat isipin ang ibang plano tungkol kay Wang Sheng. Ipinaliwanag niya na si Wang Sheng ay opisyal na magiging manugang ng pamilyang Song at siya rin ang nakatakdang mapang-asawa ng panganay na dalaga ng pamilya. Dahil dito, malinaw na ipinapakita ng elder na hindi dapat galawin o gamitin si Wang Sheng para sa pansariling interes ng iba sa loob ng pamilya. Nag-aalala ang ikalimang elder sa kanyang isip na kapag nagpakasal si Song Yan kay Wang Sheng, posibleng lumakas ang impluwensya nito at mahirapan siyang makuha ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Iniisip niya na kung mangyayari yun, masasayang lamang ang lahat ng taon na ginugol niya sa pagpigil at pagpapahina kay Song Yan. Sinabi naman ng Great Elder na kapag nag-asawa si Song Yan, hindi na niya kailangang makialam sa mga gawain ng pamilya dahil ang dapat na niyang asikasuhin ay ang kanyang sariling asawa. Hindi naman pumayag ang ikalimang elder at sinabi niya na kahit magpakasal si Song Yan, bahagi pa rin siya ng pamilyang Song kaya hindi dapat baliwalain ang impluwensya nito. Pagkatapos nito, mariing sinabi ng Great Elder na si Wang Sheng ay magiging manugang ng kanilang pamilya kaya wala silang dahilan para habulin o ituring siyang kalaban. Para sa kanya, walang kabuluhan ng ideya na magpadala ng mga tao upang tugisin siya. Ipinaliwanag pa ng ikalimang elder habang nagpapanggap itong mabait, na iisang pamilya lamang sila at kung may hindi pagkakaunawaan, maaari naman itong pag-usapan at ayusin ng maayos. Sa huli, nag-utos ang Great Elder sa lahat na ipakalat ang balita sa Wuyu City na si Wang Sheng ay bahagi na ng pamilyang Song upang maiwasan ang anumang maling balita o alitan laban sa kanya. Kasunod nito, bumalik ang eksena kay Wang Sheng, nakaupo siya at nagpapahinga sa isang upuan habang iniisip ang mga bagay sa paligid niya. Napansin niya na napakaganda ng pagkakagawa ng upuan at naisip niyang kung ibebenta niya ang disenyo nito sa isang karpintero, maaari siyang kumita ng malaki. Alam niya na mataas ang gastusin sa Wuyu City kaya kailangan niyang maghanap ng paraan upang magkaroon ng matatag na pamumuhay. Habang nagpapahinga siya, may isang lalaki na lumapit at binati siya, kaya napatingin naman ang ating bida sa kanya. Ang lalaking yun ay may dalang patay na halimaw at nagtanong kung si Wang Sheng ba ang bumibili ng mga patay na halimaw para sa killer hall, kaya binagsak na ng lalaki ang halimaw sa sahig. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na tama yun. Sinabi niya na binibili niya ang mga ito sa halagang 70% ng presyo sa merkado, mas mataas yun kumpara sa karaniwang bentahan dahil kadalasan ay kinukuha ng mga middleman ang malaking bahagi ng kita. Ipinakita rin niya ang listahan ng presyo na ibinigay ng Yu Baojai at Baoqing Yutang bilang patunay na patas ang kanilang kalakalan. Dahil dito, pumayag ang lalaki na ibenta sa kanya ang halimaw. Pagkatapos nun, inilabas ng ating bida ang kanyang kutsilyo at sinimulan na nitong hiwain ang katawan ng halimaw. Ipinaliwanag niya na ang bahaging hawak niya ay ang itim na binti ng halimaw na may magandang karne. Ngunit hindi yun ang tunay na essence o pinakamahalagang bahagi nito. Namangha naman ang lalaki sa galing ni Wang Sheng sa paggamit ng kutsilyo at sinabi niyang napakaganda ng kutsilyo nito at mukhang hindi ito nahihirapan sa pagbalat ng karne. Ngumiti lamang si Wang Sheng at sinabi na isa lamang itong kasanayan sa kaligtasan o survival skill. Napaisip si Wang Sheng habang binibili at hinihiwa niya ang iba't ibang bangkay ng mga halimaw, napagtanto niya na marami siyang natututunan tungkol sa kanilang katawan. Sa pamamagitan ng maingat na pagdisekto, unti-unti niyang nauunawaan ang estruktura ng katawan ng mga halimaw at kung saan matatagpuan ang kanilang mga kahinaan, dahil dito, mas nagiging malinaw sa kanya kung paano sila mas madaling talunin kapag nakaharap niya ang mga ito sa hinaharap. Naalala rin niya ang atlas na nakuha niya noon na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga halimaw. Sa pagsasama ng kaalamang iyon at ng karanasan niya sa pagdisekto, naniniwala siyang mas dadami pa ang mga kasanayang matututunan niya upang mas mabuhay sa mapanganib na kagubatan sa hinaharap. Napansin ng mga tao sa paligid na napakahusay niya sa paghiwa ng karne. Para sa kanila, parang isang palabas ang ginagawa niya dahil sa bilis at galing ng kanyang galaw. Narinig yun ni Wang Sheng at tumawa siya.
Sinabi niyang ang ginagawa niya ay parang propaganda at marketing lamang upang makahikayat ng mas maraming tao na magbenta ng karne sa kanya. Hinikayat pa niya ang mga ito na dalhin ang lahat ng karne na mayroon sila dahil mas marami ay mas mabuti. Habang nangyayari yun, may isang babae na biglang lumapit at nagsabing gusto niyang bumili ng karne. Ang babae na ito ay si Achi, ang leader ng mga assassin nung nakaraang chapters. Nag-alok si Achi ng 10 gin para sa isang piraso. Ngunit agad na sinabi ng ating bida ang halaga nito ay 5 gintong barya para dito. Dahil sa sinabi ni Achi, biglang nagulat ang ating bida. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Wang Sheng si Achi na kung bibili siya ng karne lamang ang dapat niyang bilhin at huwag niyang paghaluin ang ibang bagay o gumawa ng kalituhan. Biglang sinabi ni Wang Sheng kay Achi na tingnan ang kanyang balikat. Pagkatapos ay ipinaalala niya na nagkita na sila noon bago niya pinatay si Daisha sa harap ng Baoqing Yutang sa Shanglin City. Nang marinig yun, nagulat si Achi at napaisip kung paano siya nakilala ni Wang Sheng. Ngunit kalmado lamang si Wang Sheng at itinuro pa ang kanyang ulo habang sinasabing napakaganda ng kanyang memorya. Ayon sa kanya, hindi magandang ideya na hindi man lang nagpalit ng kasuutan si Achi, dahil dito, agad niyang napagtanto na hindi ito kabilang sa pamilyang Dai at malamang na siya ang taong palihim na sumusunod sa kanya noon. Ipinaliwanag pa ni Wang Sheng na binigyan niya ng pagkakataong mabuhay si Daisha, ngunit patuloy itong sumunod sa kanya kaya napilitan siyang patayin ito. Kung nais man ni Achi na makaganti, sinabi niyang huwag itong gawin habang siya ay abala sa kanyang negosyo. Sa huli, sinabi pa ni Wang Sheng na napakahirap kalimutan ang kanyang mga mata dahil napakaganda ng mga ito. Dahil dito, lalo pang nagulat si Achi sa kanyang sinabi. Napaisip si Achi, halos kalahating taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita si Wang Sheng, ngunit nagtataka siya kung paano pa rin siya nito nakilala at naalala ng ganoon kalinaw. Kasabay nun, lumapit si Achi, at pag-alit niyang binaksak ang bayad sa karne sa lamesa, sumigaw din ito sa galit, habang sinasabi niya sa ating bida na kung saan ang araw ang kanyang binili. Nakaisip si Achi ng balak sa ating bida, na kahit alam niyang wala siyang tsansang manalo laban kay Wang Sheng, kaya naisip niyang kung mamamatay man siya, mas mabuting sabay silang mamatay kaysa mahuli. Ngunit bago pa man niya may sigawa ang balak, mabilis na kumilos si Wang Sheng. Inabot niya ang isang lalagyan ng karne at ibinigay ito sa kanya, na para bang wala lang nangyayari. Nagulat naman si Achi sa ginawa nito, at pag-alit niyang kinuha ang karneng binili niya. Habang papalayo siya, tinawag pa siya ni Wang Sheng at pabirong sinabi na ang kanyang binti at ang mani niya ay napakaganda, dahil sa sinabi niyang yun, biglang namula sa inis si Achi. Sa galit at kahihiyan, nagbanta siya na balang araw ay papatayin niya si Wang Sheng. Maya-maya, dumating si Wang Sheng sa Imperial Treasure Room upang makipagkita sa ilang opisyal at manggagamot na sinabi ni Xiaodong sa kanya. Masayang sinabi ng ating bida na narinig niyang nais nila siyang suriin at gamutin, kaya ipinakita niya ang kanyang kalagayan kahit hindi niya lubos na alam kung ano ang problema. Napansin ni Wang Sheng na napakabilis kumilos ni Xiaodong sa pag-aayos ng bagay na ito at tila ginawa niya ito ng palihim, dahil dito, mas lalo silang naging interesado sa kalagayan niya. Lumapit ang Imperial Physician at sinuri siya. Kumuha ito ng kaunting dugo mula sa kanyang daliri upang masuri ang kanyang katawan. Matapos makita ang resulta, tila nagulat ang manggagamot at napansin niyang may kakaiba sa kondisyon ni Wang Sheng. Dahil dito, tinawag niya ang isa pang matandang eksperto upang tingnan din ang resulta. Pareho silang nagulat at napaisip sa kanilang nakita. Sa huli, tinanong ng matandang manggagamot si Wang Sheng kung naranasan na ba niyang malason ng 1,000 Jedi. Sumagot si Wang Sheng na oo, ngunit uminom siya noon ng detoxification pill upang malinis ang lason. Ipinaliwanag ng manggagamot ang kanyang kalagayan, sinabi niya na kahit mukhang normal si Wang Sheng, ang kanyang katawan ay matagal nang naapektuhan ng lason, dahil dito, nagkaroon siya ng kakulangan sa lakas, nasira ang kanyang chi at dugo, at hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang mga sugat. Ipinaliwanag din ng isang manggagamot na dahil matagal na panahon na halos hindi nakakaugnay si Wang Sheng sa Yuanhan, naging hindi matatag ang kanyang pundasyon. Bukod pa rito, matagal din siyang namuhay habang patuloy na nalalanghap ang mapanganib na lason sa kanyang paligid. Kahit maliit lamang ang nalalanghap niya sa bawat pagkakataon, naiipon ito sa kanyang katawan at lalo nitong pinapahina ang kanyang kalagayan. Nang marinig ito ni Xiaodong, agad itong nagtanong kung posible pa bang gumaling ang katawan ni Wang Sheng.
Sumagot ang manggagamot na posible pa naman itong gumaling, ngunit upang maibalik ang kanyang chi at dugo, hindi sapat ang karaniwang mga halamang gamot, kailangan niya ng napakabihirang sangkap tulad ng matandang blood ginseng, apdo ng oso na nasa ika-4 na antas, isang buong pagong na nasa ika-4 na antas, at maraming dugo ng higanteng ahas mula sa kagubatan. Dagdag pa ng manggagamot, mas makabubuti kung kakain si Wang Sheng ng karne ng mga halimaw na nasa ika-4 na antas araw-araw. Kung magagawa niya ito, posibleng maibalik ang kanyang katawan sa loob ng 2 taon. Ngunit napansin ng manggagamot na ngayon ay isa lamang ordinaryong tao si Wang Sheng, kaya napakahirap para sa kanya na makuha ang lahat ng mga bagay na iyon. Pagkatapos nito, sinabi ng manggagamot na kung mayroong Zhaohuadan pills, hindi nakakailanganin ang lahat ng naunang nabanggit na sangkap. Nagtakas si Wang Sheng at nagtanong kung ano ang Zhaohuadan. Ngunit bigla na lamang dumating si Linger at nagulat siya na hindi alam ni Wang Sheng ang tungkol sa Zhaohuadan. Ipinaliwanag ni Linger kung ano ang Zhaohuadan, sinabi niya na ito ay isang uri ng maalamat na elixir na may napakalakas na kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang Zhaohuadan ay kayang baguhin ang katawan ng isang tao na parang muling isinilang, nililinis nito ang loob ng katawan, hinuhugasan ang mga buto at laman, at pinapabuti ang pundasyon ng isang tao. Dahil sa lakas ng epekto nito, kahit ang isang taong walang talento o kakayahan sa cultivation ay maaaring maging isang henyo kapag nakainom nito, at kung ang isang taong may talento na ang gagamit nito, maaari pa siyang umabot sa napakataas na antas ng kapangyarihan. Ngunit sinabi rin ni Linger na bagamat kilala ng marami ang tungkol sa Zhaohuadan, wala pang nakakaalam kung talagang may taong nakagawa o nakainom nito. Dahil dito, mas mabuti pa raw na magtuon si Wang Sheng sa paglilinis ng lason sa kanyang katawan at sa unti-unting pagpapanumbalik ng kanyang chi at dugo sa mas praktikal na paraan. Kasunod nun, nagtanong si Wang Sheng sa manggagamot kung may paraan ba upang malutas ang lason sa kanyang katawan. Sumagot ang manggagamot na mahirap para sa kanya na gamutin yun, kaya lamang niyang suriin ang kondisyon ni Wang Sheng, ngunit hindi siya eksperto pagdating sa mga lason. Dagdag pa niya na kakaiba ang lason na nasa katawan ni Wang Sheng, kaya mas mabuting humanap sila ng ibang dalubhasa sa ganitong uri ng problema. Habang nag-iisip si Wang Sheng, biglang may dumating na grupo ng mga tao, isa sa kanila ang bumati sa kanya at nagsabing nagkataon lamang na naroon siya. Ipinaliwanag niya na narinig niyang nalasan si Wang Sheng kaya dinala niya ang ilan sa pinakamahuhusay na eksperto sa lason mula sa lungsod ng Wuyu. Agad namang ipinakilala ng isang lalaki ang sarili niya at sinabi na ang kanyang apelyido ay Fang, isa siya sa mga dalubhasa sa lason na dinala upang suriin ang kalagayan ni Wang Sheng. Tinanggap ito ni Wang Sheng at sinabi niyang nagtitiwala siya sa kakayahan ng mga taong ipinadala ng tanggapan ng lungsod. Humingi rin siya ng paumanhin sa abala at sinabi na kung may kailangan na gantimpala para sa paggagamot, maaari silang magsabi ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, nagulat ang blue-hair na lalaki, lalo na si Xiaodong at Linger. Napaisip si Xiaodong sa kanyang narinig at napagtanto niya na hindi basta simpleng alok ang ginawa ni Wang Sheng. Sa kanyang pag-iisip, alam niyang ang kapalit ng pagtulong kay Wang Sheng ay tiyak na hindi lamang simpleng ginto o pera, may mas mahalagang bagay na maaaring hingin o ibigay bilang kapalit. Napagtanto rin niya na may dalawang napakahalagang lihim na taglay si Wang Sheng, ang una ay kung paano niya nalampasan ang mapanganib na 1,000 Jedi, ang ikalawa naman ay kung paano nagagawa ng isang ordinaryong tao na umabot sa antas ng mga tunay na cultivator. Ang dalawang lihim na ito ang tunay na nais makuha ng maraming makapangyarihang pamilya at grupo, kaya lalong naging interesado si Xiaodong sa sitwasyon ni Wang Sheng. Pagkatapos mag-isip sandali, nagsalita si Fang at diretsahang sinabi kay Wang Sheng ang nais niyang malaman. Ang gusto niyang kapalit ay ang lihim kung paano nagagawa ng isang ordinaryong tao na umabot sa mas mataas na antas ng cultivation. Tahimik na tumingin si Wang Sheng sa kanya at bahagyang ngumiti, na parang inaasahan na niya ang ganitong kahilingan. Sa kabilang banda, napaisip si Blue Hair, dahil nasa loob sila ng Wuyu City, alam niyang kahit hindi sumagot si Wang Sheng ay hindi siya maaaring pilitin o bastyusin dahil maaaring masira ang kanilang reputasyon. Gayunpaman, sinabi niya sa sarili niya na malaking bagay ang pag-uusap na ito, maaari rin nilang gamitin ang pagkakataong ito upang subukan kung hanggang saan ang tunay na kakayahan at mga lihim ni Wang Sheng. Sa huli, kalmado lamang na sumagot si Wang Sheng at pumayag sa usapan, dahilan upang magulat ang mga taong nasa paligid niya.
Lalong nagulat si Xiao Dong nang marinig na agad pumayag si Wang Sheng sa kanyang kahilingan, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ang sagot niya. Nakita naman ng ating bida ang reaksyon ni Xiao Dong, kaya kinausap niya ito, sinabi niya na siya ang nag-abala upang dalhin ng mga eksperto para tulungan siyang gamutin ang kanyang kalagayan, kaya nais din niyang suklian ang kabutihang yun, sinabi rin niya na maaaring makinig sina Xiao Dong at Linger sa kanyang ipapaliwanag. Dahil dito, natuwa si Xiao Dong sa sinabi ng ating bida at nagpasalamat ito. Kasabay nun, biglang may tumawag kay Wang Sheng, si Bao Qing Yutang ang sumigaw upang pigilan siya. Ipinaliwanag ni Wang Sheng na kung may hahanda ng Bao Qing Yutang ang lahat ng halamang gamot na kailangan niya sa loob ng 2 taon, maaari rin silang dumalo at makinig sa kanyang ituturo. Sa isip ng ating bida, mas mabuting matapos ang usapan sa isang pagkakataon lamang, kung isa lang ang makakaalam ng lihim, halos wala ring pinagkaiba kung marami ang makaalam, mas mabuti nang gawing isang malaking kasunduan upang walang pamilyang makalamang sa iba. Kasunod nun, bigla na lamang nagtaas ng kamay ang isang lalaki, at sinabi nito na kung magkano nga raw ang presyo ng ituturo nitong impormasyon. Sinabi naman ng ating bida sa tagapamahala ng sambahayan na kung tutulungan siya ng tanggapan ng lungsod na makabili ng bahay sa loob ng inner city kapalit ng mga gintong barya, maaari rin silang magpadala ng 2 tao upang makinig sa kanyang ituturo, dahil dito, lalong nagulat ang mga taong naroon sa laki ng plano ni Wang Sheng. Napaisip si Linger sa sinabi ni Wang Sheng, na pagtanto niya na tila parang nagsasagawa si Wang Sheng ng isang malaking bentahan ng kanyang mga lihim. Gayunpaman, napansin din niya na hindi naman labis ang hinihingi nitong kapalit at halos pare-pareho lang ang kakayahan ng bawat puwersa na naroon. Naalala ni Linger na siya mismo ang nagbanggit ng 2 taong maaaring makinig sa ituturo ni Wang Sheng upang maiwasan ang maling pagkaunawa sa mga impormasyon, dahil dito, napagtanto niya na maaaring mali ang naging paghusga niya kay Wang Sheng noon. Samantala, sigurado nga raw si Linger na magagalit ang 3 elder ng Song family sa balitang ito, malaki na ang nagastos nila sa paghahabol at pagpatay, ngunit ngayon ay parang kayang makuha ng iba ang impormasyon basta magsama-sama lamang. Sa kabilang banda, kalmado lamang si Wang Sheng habang kinakausap ang mga tao sa paligid, sinabi niya na para sa ibang nais makinig, hindi naman kailangang maging komplikado ang lahat. Pagkatapos ay malinaw niyang sinabi ang kanyang kondisyon, basta magbigay lamang ng 10,000 gintong barya, maaari na silang dumalo at makinig sa kanyang ibabahaging kaalaman. Dagdag pa niya, ito na ang magiging tanging pagkakataon, pagkatapos ng pagkakataong ito, hindi na siya muling magsasalita o magtuturo tungkol sa bagay na iyon, kaya kung sino man ang nais makinig, kailangan na nilang magpasya agad. Kasabay nito, biglang nagkagulo ang mga tao matapos marinig ang alok ni Wang Sheng, marami ang agad nagtaas ng kamay at nagsigawan na gusto nilang makuha ang impormasyong ibebenta niya, may ilan pang nagsabing hihintayin lamang sila sandali dahil kukuha lang sila ng pera upang makabayad. Lumapit naman si Wang Sheng kay Blue Hair at sinabi na ang kanilang tagapangasiwa ang siyang nagdala ng pera para sa kanya. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ibawas ang bayad sa trabaho, ang natitirang pera ay ilalagay sa Killer Bulletin Board upang bilhin ang impormasyon tungkol sa paggawa ng Jehuadan. Kalmadong ngumiti si Blue Hair at sinabi na wala itong problema sa kanya. Sa isip nito, napagtanto niya na talagang marunong si Wang Sheng pagdating sa pera. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Blue Hair si Wang Sheng sa loob ng inner city ng Wuyu City. Ipinakita niya ang isang maluwang na courtyard na ipinahanda mismo ng City Lord para sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Wang Sheng na iniutos ng City Lord na ayusin ang lugar na ito para sa kanya. Sinabi rin ng City Lord na ayaw nilang samantalahin si Wang Sheng, kaya hindi na nila kukunin ang mga gintong baryang ibabayad sana para sa courtyard na yun. Nagpasalamat si Wang Sheng ngunit ipinaliwanag din niya na si Blue Hair ay naglaan ng malaking pagsisikap upang maitayo muli ang kanyang butcher shop, dahil nagamit na ang pera, sinabi niyang mas mabuting gamitin na lamang yun bilang gantimpala para sa impormasyon tungkol sa paggawa ng huwadan. Gayunpaman, sinabi pa rin niya na ibibigay ng tagapangasiwa ang tseke, kung anong impormasyon ang kailangan at kung gaano karaming gintong barya ang ailalaan ay nasa pagpapasya na ng lalaking kausap niya. Sa huli, pumayag si Blue Hair at sinabing siya na ang bahala sa lahat ng yun, habang binubuksan nila ang pinto ng bagong tirahan ni Wang Sheng. Napaisip si Blue Hair tungkol kay Wang Sheng, napagtanto niya na talagang marunong itong magbigay ng benepisyo sa ibang tao,
dahil siya ang bahala kung anong impormasyon ang ilalagay at kung gaano karaming ginto ang ibibigay bilang gantimpala, alam niyang malaking oportunidad yun para sa kanya. Pagkatapos nito, ipinakita niya kay Wang Sheng ang paligid ng courtyard. Sinabi niya na sa kaliwang bahagi ay nakatira ang isang master na nasa ika-7 antas ng cultivation, at sa kanan naman ay isang assassin na nasa ika-6 na antas. Ipinapakita lamang nito na napakalakas ng seguridad sa lugar. Dagdag pa niya, kung may mang-ahas na umatake roon, buong inner city ng Wuyu ang lalaban-laban sa kanila, kaya makakasiguro si Wang Sheng na ligtas siya sa lugar na iyon. Pagkatapos ay pabirong niyang sinabi na kung nagustuhan ni Wang Sheng ang babaeng mahahaba ang binti na nakita niya noon, maaari niya itong ipasundo upang pagsilbihan siya, maaari rin siyang maghanap ng mga katulong na magluluto at maglilinis ng bahay para sa kanya. Agad namang tumanggi si Wang Sheng at sinabing kaya na niyang alagaan ang sarili niya. Sa isip ng ating bida, nagtaka siya kung paano kumalat ang balita na gusto niya ng mga babaeng mahahaba ang binti. Gayong nagbiro lamang siya noon tungkol sa isang babaeng assassin. Sa huli, nagpaalam na si Blue Hair at sinabi na hindi na niya guguluhin ang pahinga ni Wang Sheng bago siya tuluyang umalis. Pagkapasok ng ating bida sa bago niyang tirahan, agad niyang sinuri ang buong lugar, tiningnan niya kung may mga kagamitan na maaaring ginagamit upang magmasid o makinig sa kanya, ngunit napagtanto niyang wala namang ganitong bagay sa loob ng bahay. Maayos din ang pagkakaayos ng mga gamit dahil mabilis at mahusay magtrabaho ang tagapag-alaga ng lugar. Habang naglilibot siya sa loob ng bahay, napansin niya na may hiwalay na paliguan sa loob. Lalo siyang natuwa dahil matagal na siyang hindi nakaranas ng komportableng pagliligo. Agad siyang naghubad at masayang nagbabad sa mainit na tubig. Habang nakababad, napaisip siya tungkol sa pagkain. Naalala niya na kung gusto niyang palakasin ang kanyang katawan at maging parang isang matako na hayop sa cultivation, kailangan niyang kumain ng marami at higit sa lahat ay masarap na pagkain. Naalala rin niya na mula nang dumating siya sa lugar na yun ay wala pa siyang nakakain na talagang masarap, kadalasan ay simpleng karne lamang na may asin ang kanyang kinakain, kaya pakiramdam niya ay nagsasawa na ang kanyang panlasa. Dahil dito, napagpasyahan niyang maghanap ng paraan kinabukasan upang makakain ng masasarap na pagkain. Sa kanyang isip ay nagsimula na siyang mag-isip ng iba't ibang putahe tulad ng inihaw na paa ng baboy, inatsarang leeg ng pato, maanghang na ulam, hot pot, steamed bun, at inihaw na gansa. Sa pag-iisip pa lamang ng mga pagkain yun ay lalo siyang na-excite para sa susunod na araw. Sa kabila nito, may isang tao palang lihim na nagmamasid sa kanya mula sa kalapit na lugar. Ang lalaking yun ay nakaupo lamang at umiinom ng tsaa habang tahimik na nakikinig sa lahat ng nangyayari sa bahay ni Wang Sheng. Dahil sa kanyang pambihirang kakayahan sa pandinig, malinong niyang naririnig ang bawat galaw at tunog mula sa loob. Sa kanyang isip, hindi na raw kailangan pang maglagay ng anumang kagamitan para magmasid o magmonitor kay Wang Sheng, dahil sapat na ang kanyang sariling kakayahan upang malaman ang lahat ng ginagawa nito. May kumpiyansa pa niyang sinabi sa sarili na siya na mismo ang pinakamahusay na tagamasid o monitor sa lugar na iyon. Kinabukasan, masayang nagluto si Wang Sheng ng pagkain sa kanyang bahay. Nagpakulo siya ng isang malaking kawali na puno ng paa ng manok at iba pang sangkap. Kahit kulang ang mga pampalasa sa lugar na iyon, nagawa pa rin niyang pagandahin ang lasa ng ulam gamit ang ilang espesyal na pampalasa na nakuha niya mula sa Baoqing Yutang at Jubaojai, habang ang iba naman ay siya mismo ang gumawa mula sa mga halamang gamot. Habang niluluto niya ang pagkain, napansin niya na talagang mahirap ang lugar na iyon dahil kakaunti lamang ang maayos na sangkap at pampalasa. Ngunit nang tikman niya ang kanyang niluto, agad siyang natuwa dahil masarap pa rin ang kinalabasan. Samantala, sa labas ng bahay ay may isang matandang lalaki, at ito ang misteryosong lalaki na pumunta sa bahay niya nung nakaraan. Nakaamoy ito ng mabangong halimuyak ng niluluto ni Wang Sheng kahit mula sa malayo. Dahil dito, napagtanto ng matanda kung ano ang ginagawa ni Wang Sheng. Nang mapansin ni Wang Sheng ang presensya ng matanda, agad niya itong inimbitahan na kumain kasama niya. Sinabi niya na ngayon lamang niya nalaman na magkapitbahay pala sila at nagkataon namang nakapagluto siya ng ilang putahe, kaya maaari silang magsalo kung nanaisin ng matanda. Sa isip ni Wang Sheng, nagulat siya nang mapagtanto na ang matandang lalaki na yun ay isang napakalakas na eksperto, isang master ng 7th Realm na matagal nang naninirahan sa Wuyu City. Nagulantang sa gulat ang ating bida nang biglang may isa pang taong dumating sa kanyang harapan,
Isa pala itong lalaki na maayos ang kasuutan at tila isa ring malakas na eksperto. Lumapit ito kay Wang Sheng at tinawag siyang Wang Shen Xiaoyu o batang kaibigan. Mukhang narinig din ito ang sinabi ni Wang Sheng kanina tungkol sa pag-imbita ng kapitbahay upang kumain.